Magandang araw mga mag-aaral. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ulit, magandang araw sa inyong lahat. Bago natin simulan ang ating aralin ngayon, may mga lumiban ba sa ating klase ngayon? Mabuti naman at wala. Bago tayo magsimula sa ating aralin ngayon ay magbabalik-aral muna tayo sa ating pinag-aralan noong nakaraang linggo. So, ano nga ba yun? May makapagsabi ba sa akin? Sige. Tama. So, ano naman ang simuno at panaguri? Tama. Ngayon, gagamitin natin ang inyong kaalaman upang mas maunawaan ninyo ang bago nating tatalakayin. Ang bago nating tatalakayin ay ang mga elemento ng maikling kwento. So, ano nga ba ang maikling kwento? Ayon kay Edgar Allan Poe, ang tinaguriang ama ng maikling kwento, ito ay isang akdang pangpanitikang likha ng guni-guni at buong isip na hango sa isang tunay na pangyayari sa buhay. Mga elemento ng maikling kwento. Unang elemento ng maikling kwento, tauhan. Mga taong gumaganap sa kwento o sino-sino mga taong gumaganap sa isang kwento. Halimbawa, sa kwentong si Pagong at si Matsing, sino ang mga pangunahing tauhan nito? Tama! Ngayon, dumako naman tayo sa pangalawang elemento ng maikling kwento, ang tagpuan. Tumutukoy sa panahon at lugar at kung saan nangyari ang maikling kwento. Ang tagpuan ay maaaring ito ay isang panahon ng tag-ulan, tag-init, umaga, tanghali, gabi, sa bundok o sa ilog. Sa kwentong si Pagong at si Matsing, saan ang tagpuan ito? Tama. Dumako naman tayo sa pangatlong elemento, panghal. Tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari sa kwento. Simula, gitna, at wakas. Ngunit, alam ba ninyo na may 5 bahagi ang banghay? Ang unang bahagi ng banghay ay ang simula. Dito ipinakilala ang mga tauhan, gayon din kung saan at paano nagsimula ang kwento. Pangalawang bahagi ng banghay ay ang saglit na kasiglahan. Ito ay panandalian pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa suliranin. Pangatlong bahagi ng banghay ay ang kasukdulan. Ang kasukdulan ay ang pinakamataas at kapanapanabik na pangyayari sa isang kwento. O sa Ingles ay excitement. Pang-apat na bahagi ay ang kakalasan. Ito ay tumutukoy sa parte na saan unti-unti nang naayos ang problema. At ang panglima ay ang wakas. Ito ay tumutukoy kung paano magwawakas o magtatapos ang kwento. Kung saan ang kahinatnan o resolusyon sa kwento ay maaaring masaya o malungkot. At iyon ang 5 bahagi ng banghay. May mga katanungan pa ba? Dahil wala na, magpapatuloy na ako. Pang-apat na elemento ng maikling kwento, ang suliranin. Ito ay tumutukoy sa mga problemang haharapin ng tauhan sa kwento. Maaaring ito mga pangyayaring dinadinasan katulad ng bagyo, lindol. Mako naman tayo sa pang-5 elemento, tunggalian. Ito ay maaaring tao laban sa tao, tao laban sa kalikasan, tao laban sa lipunan, tao laban sa sarili. Mako naman tayo sa pang-6 na elemento o pinakahuli, paksang diwa. Ang paksang diwa ay mensaheng inilalahad ng maikling kwento. Karaniwang itong pangusap lamang at ito ay direktang tumutukoy sa paksang pinag-usapan. Ang paksang diwa ay kung ano ang tema ng isang kwento. Ito ang tema o paksa ng kwento. At iyon ang mga elemento ng maikling kwento. Naintindihan ba ng lahat? Wala na bang mga katanungan? So, ano-ano ang 6 na elemento ng maikling kwento?
ilang bahagi ang mayroon ang banghay? Tama. Ano-ano ang mga ito? Mahusay. Dahil alam na ninyo, magbibigay ako ng isang maikling kwento at tukuyin ninyo ang mga elemento nito gamit ang graphic organizer sa loob lamang ng 5 minuto. Nagkakaintindihan ba tayo? Narito ang graphic organizer na aking inihanda. Ang inyong 5 minuto ay magsisimula ngayon. Tapos na ang 5 minuto, maaari nyo nang ipasa sa unahan ng inyong mga kasagutan. Ngayon, may ipapakita akong isang maikling kwento na pinamagatang si Langgam at si Tipaklong. Pagkatapos niyong manood ay sagutan ang mga sumusunod. Maganda ang panahon. Mainit ang sikat ng araw. Maaga pa lamang ay gising na si Langgam. Nagluto siya at kumain. Ilang sandali pa, lumakad na siya. Gaya ng dati, naghanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigan ko lang ka. At, Kaibigan pa kayong dala? Bakit ba wala ka nang ginawa kundi mag-alak at mag-ipon ng pagkain? oo nga, nag-iwan ako ng pagkain habang maganda ang panahon. Sagot ni Langgam. Tumulan niyo sa akin, kaibigan ko lang. Wika ni Tipaklong. Habang maganda ang panahon, tayo ay magsaya. Halika, tayo ay magso. Tayo ay maganda. Ikaw na lang kaibigan ni Tipaklong. Sagot ni Langgam. Kaya nang sinabi ko sa iyo, habang maganda ang panahon, ako ay naghahanap ng pagkain. Ito'y aking ipunin para ako ay may makain pag sumama ang panahon. Basta ka lang. Ang ulan. Ulan sa umaga, ulan sa hapon, at sa gabi, umuulan pa rin. Dahil tapos na, maaari nyo nang sagutan ang mga katanungan. Tapos na ba? Dahil tapos na ang lahat, maaari nyo nang ipasa ang inyong kasagutan sa unahan. Para sa inyong takdang aralin ay gumawa kayo ng isang maikling kwento na naglalaman ng elemento ng maikling kwento. May mga katanungan pa ba? Dahil wala na, magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ang Ama namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Paalam sa inyong lahat.